Sabi nila, ang pinakamapanganib na tao ay yung taong wala nang matalo. Yung taong pakiramdam niya ay nakaw na sa kanya ang lahat. Matapos ang revelasyon sa mansyon, naging pampublikong sikreto ang tunay na pagkatao ni Isabela. Pero imbis ng pagmamahal, laging poot ang nararamdaman ni Elodie. Habang si Isabela ay pilit na bumabangon sa tulong ni Asher at Aaron, si Elodie naman ay unti-unting nilalamon ng dilim. Akala ko pag nalaman ko ang totoo, gagaan ang loob ko. Pero bakit ganun? Habang nakikilala ko ang pamilya ko, mas lalo kong gustong bumalik sa Riles. Doon sa lugar na kahit mahirap kami, totoo ang lahat. Dito kahit ang kapatid ko, kaaway ako. Gabi na sa school campus, tapos na ang practice para sa gaganaping gala. Sa parking lot, hinarang ni Elodie sina Asher at Aaron. Bugto ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang boses. Asher, please, can we talk like we used to? Hindi niyo na ako pinapansin simula nung nalaman yung tungkol kay Isabela. I'm still the same Elodie you grew up with. No, Elodie, hindi ka na ang dating Elodie na nakilala namin. Ang batang nakilala namin noon, may puso. Pero nakita ko ngayon, isang taong handang manakit ng sariling kapatid para lang sa atensyon. Elodie, intindihin mo naman, si Isabela Hasnaki, ikaw, nasa iyo na ang lahat ng luho. Bakit pati yung kaunting sero nararamdaman niya ngayon gusto pang bawiin? Because you're giving her the love that should be mine. Asher, I loved you first. Aaron, I was your best friend. Pero ngayon, sino na lang ako? Isang kontrabita sa buhay niya. If I can't have my life back, then nobody will. Dahil sa galit, isang plano ang binuo ni Elodie. Alam nang si Isabela ang kakatawan sa school para sa isang malaking awarding ceremony. Sinundan niya si Isabela sa abandonadong lumang building ng school kung saan nag-e-ensayo ang kapatid. Elodie, anong ginagawa mo rito? Bakit mo nilak ang pinto? Para maramdaman mo ang nararamdaman ko. Isabela, ang makulong sa dilim, ang hindi makita ng kahit sino. Dito ka lang, habang ako aakit sa stage at kukunin na ang award na dapat ay sa akin. Elodie, buksan mo to! Baliw ka na ba? Magkapatid tayo! Hindi mo kailangan gawin to! Magkapatid? You were never my sister. You're just a mistake that my parents forgot to erase. Goodbye, Isabela. Naiwang sumisigaw si Isabela sa dilim habang papalayo ang mga yapak ni Elodie. Pero hindi alam ni Elodie, sa kabilang dulo ng hallway nakita ni na Asher at Aaron ang lahat. Sino ang unang tatakbo para iligtas si Isabela? At sa huling pagkakataon, pipiliin pa ba ni Asher at Aaron na protektahan si Elodie o tuluyan na nalang bitawan ang kaibigan para sa babaeng tunay nilang mahal? Sabi nila, ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay bago ang pagsikat ng araw. Natapos ang ilaw araw ng kakulong si Isabela sa lumang building. Tila nawala na siya ng boses sa kakasigaw. Pero sa gitna ng dilim at takot, isang liwanag ang dumating. Hindi lang para iligtas siya mula sa pagkakala, kundi para iligtas siya mula sa sakit ng nakaraan. Nung nakasara yung pinto, akala ko doon na matatapos ang lahat. Iniisip ko, baka tama si Elodie, na anino lang ako. Pero habang naririnig ko ang tibok ng puso ko sa katahimikan, na-realize ko, hindi ako anino. Ako ang liwanag na pilit niyang pinapatay dahil natatakot siyang mabulag sa sarili niyang kadiliman.
Isabella, Diyos ko, okay ka lang ba? Pasensya na huli na kaming dumating. Don't move, Isabella. Hitam jacket ko. Aaron, tuwagan mo security. Mayindil. Asher, si Elodie. Nasaan si Elodie? Nasa main hall siya. Aharap sa lahat. Pero hindi nagbilang bida, Isabella. Hindi bilang isang taong kailangan malakot sa ginawa na. Dinala ni na Asher at Aaron si Isabella sa main hall. Doon sa harap ng mga magulang nila at ang buong school, nakatayo si Elodie. Hawak ang trophy pero ang mukha ay puno ng luha. Pagkakita niya kay Isabella na inaalalayan ni na Asher at Aaron, nabitawan niya ang trophy. Bakit? Bakit hindi ka lang natili doon? Bakit kailangan dumating ka pa? I had everything. I was the princess. Pero nang dumating ka, lahat sila. Sina Mami, Asher, lahat sila nakatingin na sa'yo. Elodie, kailanman hindi ko ninanais na kunin ang meron ka. Ang gusto ko lang ay maramdaman na may kapatid ako, na may pamilya ako. Pero ang trophy na yan, ang attention nila, sa'yo na lahat yan. Kung yan lang makakapagpaligaya sa'yo. Pero tingnan mo ang sarili mo. Masaya ka ba? I'm so sorry. I'm so sorry. Isabella, I was scared. I was so scared of losing my world that I ended up destroying yours. Tapos na, Isabella. Di mo na kailangan patunayan ang sarili mo sa kanila. Elodie, kailangan mong harapin ang consequences ng ginawa mo. Pero sana, ito na ang simula ng pagbabago mo. Isabella, aldito lang kami. Hindi ka na nag-iisa. Hindi ka na mag-iisa sa dilim. Hindi na. At doon nagtatapos ang gabi ng pakihiganti at nagsisimula ang araw ng paghilom. Si Elodie ay dinala ng kanyang mga magulang sa ibang bansa para magperehab at magmuni-muni. Si Isabella nanatili sa St. Bernadette bilang isang Monticello pero hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa sarili niyang pangalan. At ang magkapatid na Sylvia nanatili sa tabi niya, naghihintay kung sino nga magpapatibok ng puso ng babaeng mula sa anino ay nahanap ang kanyang sariling liwanag. Ang kwento ni na Isabella at Elodie ay paalala sa atin na ang dugo ay maaring magduktong sa atin. Pero ang pag-ibig ay ang pagpapatawad, ang tunay na bubuo sa ating pagkatao. Ako nga pala si Ate LJ, nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento kung saan ang bawat anino ay may katapat na liwanag. Paalam!